Okay, so may bagong update si Meta para sa lahat ng mga nagre-reels. Dahil alam naman natin na napakarami ng nagre-reels dito sa atin. And bukod dyan, marami nang naging artista, naging dancer, naging singer. Dahil nga may earnings naman talaga sa reels. Kaya ito, panoorin nyo, tin-translate ko na siya in Tagalog. Okay guys, so hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil may bagong update si Meta simula sa October 6 tungkol ito sa mga ads on Reels at saka in-stream ads. So kailangan makomply natin yung mga requirements para tayo ay mabayaran. Kaya tin-translate ko na ito sa Tagalog nang sa ganon ay maintindihan ng karamihan dahil hindi naman lahat sa atin ay nakakaunawa ng English. So pwede nyong screenshot ito nang sa ganon ay mas lalo nyong maintindihan kahit na hindi dumidepende sa aking pagpapaliwanag. So unang-una nakalagay dito, bago ka namin bayaran, dapat mong matagumpay na makumpleto ang laman ng onboarding na programa at ang aming pagpapatala sa pagbabayad ng pagkumpleto sa timeline na tinutukoy namin. Proseso alinsunod sa proseso ng pagpapatala sa pagbabayad sa loob ng 6 na buwan pagkatapos mong tanggapin ng mga tuntuning ito ay isang kondisyon ng pagbabayad. Kung hindi mo na kumpleto ang proseso ng pagpapatala sa pagbabayad sa loob ng 6 na buwan, pagkatapos tanggapin ang mga tuntuning ito, ibinabagsak mo at isinusuko ang lahat ng karapatang tumanggap ng bayad sa anumang mga pondong nakolekta sa pamamagitan ng ads tool. Walang babayaran para sa anumang nilalaman na lumalabag alinman sa mga tuntunin o patakaran ng Meta, kabilang ang nilalaman sa kinikilala bilang potensyal na lumalabag sa mga karapatan ng anumang ikatlong partido. Ang iyong paggamit ng ads tools ay napapailalim at sumasang-ayon ka sa mga sumusunod na patakaran sa monetization ng kasosyo. So base sa pagkakaunawa ko dito is kailangan mo talagang mabigay lahat ng requirements nila within 6 months starting October 6 para nang sa ganon ay mabayaran nila lahat ng mga pinaghirapan natin na reels. At kailangan din na magtutugma ang mga impormasyon mo sa iyong page or Facebook profile kagaya ng pangalan, username ng Lumik. Tungkol sa iyong nilalaman kabilang ang mga bagay tulad ng URL bilang ng mga tagasunod ay maaaring ibahagi sa mga ikatlong partido kabilang at mga advertisers at mga kasosyo. Sunod, sinasabi rin dito na pumapayag ka na tanggapin ang mga tuntunin, hindi ginagarantiya ang pag-access sa ads tools. Inilalaan ng Meta ang karapatang ibigay o paghigpitan ang iyong access sa ads tools sa sarili nitong pagpapasya anumang oras. So ang pinaka-point dito sa page na to is pumapayag ka na under ni Meta wala kang magagawa kung sakaling magkaroon ka ng violation at harangan nila yung mga advertisers na mag-advertise sa video mo. Kaya dapat ay maging maingat ka talaga para makasunod sa community guidelines nila. So next naman natin is para dun sa mga gumagamit ng third party apps. Kung halimbawang nalaman ni Meta na gumagamit tayo ng mga bagay para makabili ng mga stars or para makapag-produce ng payout galing kay Meta mula sa third party apps ay pinagbabawal. Kaya kapag ito ay na-discover niya, sigurado tapos ang monetization natin. So sunod, sinasabi rito na 30 days pagkatapos ng mabuo yung naturang net revenue natin, hindi mananagot si Meta kung sakaling merong pagbabawas na nagaganap dahil sa third party app na ginagamit natin.
So kung napapansin nyo din kasi kapag hindi tayo masyadong nakakapag-upload, nababawasan yung mga stars natin, yung mga ads on reels natin. Gawa ng nakasaad dito, may karapatan si Meta na ibawas yung mga dapat niyang ibawas dahil nga hindi tayo nagiging active or hindi natin napapantayan yung performance natin na ginawa natin nung mga nakaraang linggo or buwan. So sunod, sinasabi rito na 30 days pagkatapos ng mabuo yung naturang net revenue natin, hindi mananagot si Meta kung sakaling merong pagbabawas na nagaganap dahil sa third party app na ginagamit natin. So kung napapansin nyo din kasi kapag hindi tayo masyadong nakakapag-upload, nababawasan yung mga stars natin, yung mga ads on reels natin. Gawa ng nakasaad dito, may karapatan si Meta na ibawas yung mga dapat niyang ibawas dahil nga hindi tayo nagiging active or hindi natin napapantayan yung performance natin na ginawa natin nung mga nakaraang linggo or buwan. So dito naman, hindi rin inaalaw ni Meta ang third party apps para mabuo yung ating engagement, yung ating insights, kasi matetrace niya yan. Bukod doon, kailangan din natin na mag-submit ng mga complete details about taxes. So dito papasok ngayon ang TIN number. So guys, pwede nyo siyang screenshot lahat ng mga video na nandito para nang sa ganon ay mas mabasa nyo pa siya ng paulit-ulit. Ayan, so sinasabi rito na pumapayag ka na ibawas ni Meta ang withholding tax ng kabuoang kita mo dahil alam naman daw natin na mahigpit ang US tungkol dito sa mga VAT. So ang VAT po is buwis at sinasabi na sumasang-ayon ka na magbayad ng danyos at gawing hindi nakakapaminsala ang Meta mula sa anumang mga paghahabol, demanda, pagkalugi, pananagutan, pinsala at gastos na nagreresulta mula sa paglabag ng iyong monetization. Dito sa bahaging ito ay pumapayag ka na sa creator or ahente ni Meta, ikaw ay pumapasok sa mga tuntunin nito sa ngalan ng iyong pangalan, sarili, at mananatili kang responsable para sa isang paglabag ng mga tuntunin na ginagarantiya mo na meron kang karapatan at kapangyarihan na sumang-ayon mula sa tuntuning ito. So ayun nga guys, base dito sa nakasaad na bagong tuntunin, kailangan nating mag-comply, iwasan yung mga watermarks, iwasan yung mga copyright music, iwasan din ang pagbabayad sa ibang third-party apps para makabili ng tools na ginagamit for payout like stars. At kailangan talaga nating ma-provide ang payout setup na hinihingi para nang sa ganun ay tuloy na makasweldo ang ating monetization. So sana nakatulong ang pag-translate ko ng bagong alituntunin ni Meta. Kaya ang dapat nating gawin ay maging masaya lang at i-enjoy ang pagkakaroon ng content. Dahil alam naman natin na masakit talaga ang umasa. So, yun lang guys.